Tayo po ay mananalangin. Handa na ba tayo umawit kay Lord? Opo. Ang ating pong pag-aawitan ay ating pong pagmamahal sa Panginoon. It is about our love relationship with God. Let's pray. Father God, we thank you for this wonderful, wonderful day. And we come to you, Lord, with all humility, for you are God, you are holy. Opo. Nagpapakumbaba po kami, Lord. Kayo po ay banal, kayo po ay dapat napahalagahan, igalang, luwalhatiin. Gawin niyo po karapat-dapat ang aming mga gagawing paghahandog. Kami po ay aawit hindi dahil bahagi ng programa, kundi gusto natin, Lord, we want to express our love to you, O God. Ikaw ang unang nagmahal sa amin, kaya nga nararapat na kayo ay aming mahalin. Salamat po sa iyong pagliligtas at sa buhay na walang hanggan. Pagpalain niyo po kami dito sa sanctuary, ang Adults Church at Children's Church, at maging lahat ng mga nanonood po at makakapanood pa ng ibang oras, ibang araw ng video na ito. We thank you, Lord, for your faithfulness. Ay buti-buti po. Salamat po, mahal namin Ama, aming Panginoong Jesus, O Holy Spirit. We love you, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen! Amen! Let's go, people. Sabay-sabay sa Panginoon. Let everything of us friend. Hallelujah! Come on, church. 1, 2, 3. Let everything. God is great. God is great. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. God is great. God is great. Praise the Lord. Praise the Lord. Grace on the mountain, I praise when I'm born. I won't be quiet. My God is alive. I'm good at it. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh my soul, praise the Lord. My praise was restored. Praise was the summer, praise was the rain, praise was your rose and everything that can rain. Praise was your faithful, praise was your true, praise was there's nobody greater but. Praise was the summer, praise was your rain, praise was your rose and everything that can rain. Praise was your faithful, praise was your true, praise was there's nobody greater but. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How did I need it? So I won't be quiet. My God is alive. Come on, church. Oh, God. Praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, we come to bless your name. We come to bless your name, King of kings and Lord of lords. We come to give you praise. You are the one that we adore. All our hands are hospified, and lead us with this time for your glory, for your presence in our lives. Yes, Lord, we come before. We come to you because of your grace. Hallelujah. Praise. A part of your great plan. We have come to sing your praise, and the wonders of your hand. And yes, we need your touch, but you've given us so much.
this time for your glory, for your presence in our lives. Minsan ba, we're here because of your grace. Hallelujah. Oh, church. We're here because of grace, a part of your great plan. We have come to seek your face, not the wonders of your hand. And yes, we need your trust, but you're given us so much. And we just want to thank you, Lord, for all you've done. Sabay-sabay! Come to bless your name, King of kings and Lord of lords. We come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire, and fill us with this time for your cause, for your presence in our come to bless your name. We come to bless your name, King of kings and Lord of lords. We come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire, and fill us with desire for your glory, for your presence in our be glorified. Hallelujah. Be glorified. Be lifted high. Giving our hearts to our lives. Be glorified. Almighty. Jesus, be glorified. Be glorified. Be lifted high. Giving our hearts to our lives. Be glorified. Oh, Jesus, be glorified. Be glorified. Be lifted high. Bringing our hearts to our lives. Be glorified. We've come to bless the Lord. We've come to bless your name. King of kings and Lord of lords. We've come to give praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire, and fill us with desire for your glory, for your presence in our lives. I'll praise you, cause you're so great.
lahat ng aming pagsamba. Sapagkat dakila ka, makapangyarihan, walang katulad. Sa kabutihan mong taglay na hindi namin maintindihan, na kahit hindi kami karapat-dapat, ginawang po kami karapat-dapat. Sa mga panahong hindi kami consistent maging tapat, Ikaw, Lord, nananatiling tapat. Thank you, Lord. Sa mga panahong kami nagkukulang, ang iyong biyaya ay patuloy na nagsasapat. Hallelujah. Panginoon, sa iyo lamang lahat ng papuri, lahat ng luwalhati. Yes, Lord. Kaya kapatid, patuloy mong ibigay ang iyong pagsama sa Panginoon. Patuloy mong isipin ang Diyos sa mga oras na ito. Patuloy mong isipin kung paano niya pinagtanggol, iniligtas, pinatawad ang isang tulad mo. Kaya kung nabubuhay ka man ngayon, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya na awitan ng Diyos. Dahil ang lahat ng ito ay para sa Kanya lamang. For you alone deserve all glory. You alone deserve all praise. Yes, Lord. Hallelujah. Come on, church, let's sing the Lord. For you alone deserve. Hallelujah. Sabay-sabay tayo. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Yes, Lord. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, I love you and I worship you. Yes, Lord, isa ba? Awitan ang ating Panginoong Jesus. Yes, Lord. Chorus na tayo. For you alone. Alam mo ng instrumento. Hayaan natin ang ating Panginoon, ang ating sambahin. Yes, Lord. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Ating Panginoong Jesus. Focus ourselves on the Lord. Worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, I love you and I worship you this day. Sige. You are the peace that guards my heart. Come on, church. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. Come on, church. Yes, Lord. And you are the hope that leads me on and brings me to my knees. Oh, for there I find you waiting, and there I find relief. Yes, Lord. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you
For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For
patungo ng puso at isip sa Panginoon. The Lord is here because it is His promise. Where two or three are gathered in His name, there He is. He is here in our midst. Worship Him. Oh, Lord, You deserve all glory. I worship You. Narapat-rapat ka sa aming pagsamba. Pag-ibig ng Jesus, kay buti-buti ko, sasasahin ang lahat ko. Doon ngayon at kailan ko, kay buti-buti ko. Salamat, salamat sa'yo, Panginoong Jesus. Kahanga-hanga ka, namamalas ito, ay buti mong tunay. Salamat, salamat, salamat. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nabubuhay. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming yaman. Ikaw ang aming ligaya. Ikaw ang lahat-lahat, Panginoon. Ikaw mismo ang nagsabi, ano nga ang mapapala ng tao? Mapasa kanya man ang buong daigdig. Napakaraming mga taong mayaman, makapangyarihan, may kasikatan. Ngunit ang buhay ay wala rin patutunguhan. Yes, Lord. Ano nga ang mapapala namin, mapasa amin man ang buong mundo ito, kung mapapahamak ang kaluluwa dahil hindi ka nakikilala. Ikaw ang may-ari ng buhay. Ikaw ang may-ari ng buhay na walang hanggan. Ikaw ang may hawak, hindi lamang na ngayon, kundi maging ng bukas at ng walang hanggan. Mapalad ang taong nakikilala ka. Hindi relihiyon, kundi relasyon. And we thank you, Lord, because we have this personal relationship with you. Ikaw ang unang nagmahal sa amin, kaya magagawa naming pagmahal sa iyo at sa iba. Ikaw ang unang umabot sa amin, kaya magagawa naming abutin ang iba. Ikaw ang unang nagpatawad, at ikaw ang tumutulong sa amin na magawa naming magpatawad. Kung tutuusin, hindi nga kami karapat-dapat. Ikaw lang ang karapat-dapat. You deserve all glory. You deserve all praises. You deserve all honor. And we thank you because you dwell in our praises. That is your promise. Pangako mo yan, Panginoon. Dumarating ka, nananahan ka sa pagsamba, sa pagpupuri. Kasing lapit ka ng dasal at nananahan ka sa aming pagsamba. Salamat, Panginoon. Isa pong karangalan, isa pong pribilehiyo. Lord, hindi ka dapat ikahiya ng sino man. At ang nais namin patunayan, hindi ka namin ikinahihiya. Dahil hindi mo ikinahiya na kami ay ibigin, na kami ay iligtas, na bago ka sa krus, na pahiya ka sa lahat. At yun ay tinanggap mo dahil hindi mo kami ikinahiya. Minahal mo kami kung sino kami. At sa iyong kapangyarihan, binabago mo ang aming mga buhay. Pinagpapala, pinagagaling, pinalalakas, ipinagtatanggol. Karapat-dapat kang pasalamatan at papurihan. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. God is good. And all the time. Opo, ang ating Diyos ay laging mabuti. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang nangyari sa buhay mo, ang Diyos ay may mas magandang plano. Amen? Pwede nating piliin na ating pong kalimutan ang nangyari kahapon o ngayon dahil ang ating Diyos po ang may kakayahang paghimalaan ng ating bukas. Amen? Kaya pwede po tayong ngumiti. Ayan, pwede po tayong ngumiti.
Sige, sabihin mo sa katabi mo, bagay sa iyo ang nakangiti. Pumapangit ka pag di nakangiti. At dahil napapangiti tayo ni Lord, ang gawin natin ay ipalaman natin ang pagmamahal ni Lord sa bawat isa. Amen. Pati mga nanonood po, magbatian po tayo. Ha? Wala pong away, pati-pati po tayo. Amen. Sabihin natin ang bawat isa, mahalin natin. Mahalin. I'm tired of chasing pretty rainbow. Hallelujah. I'm tired of seeing round and round. I'm a full shower, piece of your life. And the feet of Jesus, they and love. Let's go. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shall you please put them on and broken doors? Give them all, give them all, give them all to Jesus. He will turn the sorrow into joy. He never said the only sunshine. He never said the feeling. Oh yeah. He only promised a heart full of singing. Out of everything that was broken. Give them all. Sabay-sabay tayo. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded heart, and broken doors. Give them all. Give them all to Jesus. And He will turn your sorrow into joy. Minsan pa, give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken doors. Give them all. Give them all to Jesus. And He will turn your sorrow into joy. He will turn your sorrow into joy. He will turn your sorrow into joy. God is good. I know that life, God is good. Woo! Diba ang saya-saya? Amen. Opo. Talaga po ang ating mga kalungkutan pwede natin ibigay kay Lord. Huwag mong buhatin mag-isa. Sige, sabi mo sa katabi mo, huwag mong sarilinin. Ibigay mo kay Lord. Yan. Opo. Kaya patuloy po tayo magtitiwala sa Panginoon. Amen. Tawagin natin ang ating direct Nicole para sa ating ayan. Ayan. Tapos yung ating pulpit, i-ano na rin natin para mas masaya po tayo. So lang natin dito para yung mga nanonood sa atin, ayan. Okay. Okay ba tayo rin? Ayan. Smile lang, smile. Smile din po tayo. Ha? Wala pong ibang nakakaalam, smile lang. Okay. Hindi alam ang mga pagsubok at problema mo. Tama ba yun? Opo. At ang lahat po ay may pag-asa kay Lord. Amen? Nung nakaraang Thursday, pinag-usapan natin, can God bring back a broken relationship? Di ba, no? Napag-usapan natin yun. Opo. Kunyari, napanood niyo po nung Thursday. Kaya ngayon, napag-usapan natin today, last Sunday of the month of February po, magtatapos na po ang buwan ng mga puso.
Kumusta ang mga puso natin? Amen? Ang pag-uusapan natin ay, what are the steps? Anong mga hakbang to restoring broken relationships? So kung sakaling ang inyong relasyon ay buong-buo at matatag na matatag, alam naman natin lahat ng relasyon ay may mga hamon at pagsubok. May idea ka na kung anong gagawin. Thank you po. Kung sakali naman na nandoon ka sa yugto ng buhay na yun, yung kabanata ng buhay na yun, na kung saan ay parang nawawalan ka na ng loob, meron pong mga hakbang ang Biblia kung paano natin yan panunumbalikin. Amen? Not on our own strength, but with God's help. Tama ba yun? Opo. Incidentally po, tayo po ay nasa huling part ng series na natin. So today is our last message for this series. Nandito na po tayo sa 1 Corinthians 13:8, yung sinabi ng NIV, love never fails. Pati yung mga nanonood ko, pwede nyo pong sabayan kami ng basa. Ayan, nakalagay po dyan. Sabi naman ng ESV, English Standard Version, love never ends. Sabi ng GNT Good News Translation, love is eternal. At sabi naman ng New Living Translation, NLT, love will last forever. May forever ang love. Amen? Love will last forever. Sa Tagalog, sabi po ng ASND, ang salita ng Diyos version, ang pag-ibig ay walang hangganan. At ang sabi naman ng NBB Mabuting Balita Biblia, ang pag-ibig ay walang katapusan. Pag-ibig talaga ang susi. Kasi sa pag-ibig ay walang katapusan. Amen? Opo. Halika, manalangin pa tayo. Sandali lang po para makaupo na po kayo. Masaya ba kayo na nakatayo tayo ng, no? Ang saya-saya, di ba? Yes, Lord. Sa'yo namin ay pinagkakatiwala ang aming pag-aaral ng iyong mga salita. Kami po rito sa sanctuary, sa Adults Church, pinag-pray din natin ang Children's Church, O God, ang buong building na ito, Lord. Maging lahat ng mga nanonood at mga kapanood ng video na ito ng ibang oras, ibang araw, Lord, patuloy na ipinagkakatiwala namin sa iyo. Hindi lamang ang mensaheng ito, ang message of hope, pag-asa, pagpapala, panalangin din namin ang aming mga puso na patuloy niyo pong diligan at inyo pong hubugin at inyo pong palakasin. Hayaan niyo mapuno kami, Panginoon, ng katiyakan na ang mga nangyayari sa buhay namin ngayon, kung hindi man ayon sa aming inaasahan, kayo po ang aming katuwang kakampi na may magagawa upang paghimalaan ang aming mga buhay at relasyon. Salamat po, Lord. Patuloy po kami pumapayag na inyo pong kumbinsihin ang aming puso, inyo pong itama ang mga damdamin, maging ang aming iniisip at ang aming mga hangarin. Pagpalain niyo, Lord. Gusto talaga namin na gawin ang kalooban mo. Kaya kayo po ang magbigay liwanag sa bawat isa sa amin. Wala pong ibang dapat hangaan at papurihan kundi ikaw lang. Salamat pong muli. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, O Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Pwede na po tayo makaupo. At pwede po tayo patuloy na makinig. Kung kayo po ay inaantok, pwede rin po kayong matulog. Panoorin nyo na lang yung video natin. Amen. Sa mga nanonood naman, i-enjoy nyo lang po kung kumakain lang kayo. Sana all. Amen. Opo. Kasi minsan pagka inuulit kong panoorin ito, minsan inuulit kong panoorin pagka yung na kumakain kami ni Pastora. Ang sarap-sarap panoorin ngayon dahil nakakatuwa po. Gumaganda yung ating signal. May mga nagsasabi nga rin kay Pastora na, Pastora, ang ganda po ng signal today at ang lino na napapanood. Amen? Opo. Tayo po ay patapos na sa ating series na ito, kaya patuloy nating i-memorize. Memorize na natin dapat ito. Sabi nga ng New Living Translation ng 1 Corinthians 13:13, sabayan niyo po ako, 3 things will last forever. Ano yung tatlong yan? Faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Sabi sa Tagalog, tatlong bagay ang nananatili: ang pagtitiwala, faith; ang pag-asa, hope; ang pag-ibig, love. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Yan po talaga, pag-ibig talaga. Kaya kailangan malinaw sa atin, maliwanag sa atin
Ako nga ba ay umiibig? Ako ba ay nagmamahal? Ano ba ang kahulugan ng pagmamahal? Yan. Kaya dapat makita natin, kung may plano kang magmahal, lalo't pumasok sa isang relasyon, dapat malinaw sa iyo kung ano ang pananagutan. Love is patient. Ang pag-ibig ay matyaga. So kung magmamahal ka, dapat handa kang magtyaga. Love is kind, mabait. Kung magmamahal ka, dapat handa kang magpakabait. Wala na kung kumikibo. Love does not envy. Kung nagpaplano kang magmahal, nagpaplano kang pumasok sa relationship is risky, is a risk, then you have to decide not to be envious. Huwag mainggitin, huwag magkumpara. Love does not boast, hindi po nagmamalaki. Love is not proud, hindi mayabang. It does not dishonor others. Yan. Masusubok talaga ang pagmamahalan. Di ba? Lalo't hindi naman tayo mga perfect. Pag nagplano kang magmahal, kailangan handa ka na hindi maging magaspang ang pag-uugali. Pwede bang may amen doon? Ay, salamat po. Nandiyan pa pala kayo. Okay? Amen. It is not self-seeking. Ang pagmamahal ay hindi makasarili. It is not easily angered. Yan. Pag nagplano kang magmahal, nagplano kang makipagrelasyon, kailangan magdesisyon ka na hindi ka maging magagalitin. Love keeps no record of wrongs. Ang pagmamahal, hindi dapat nagbibilang ng mga mali ng iyong minamahal. Love does not delight in evil. Hindi mo dapat hindi ka nakafocus sa kung ano yung mali, kung ano yung masama. Hindi mo ikatutuwa na mapahamak ang iyong minamahal. Matututo kang magparaya. Di ba? Yung isang araw napanood ko, pero isang babae na palabas ng grocery, tapos may biglang pumara, pasakay siya ng kanyang kotse. Tapos parang akala mo, ano lang hold upin eh. So, naka-silencer pa yung baril nung mag-hold up. Tapos, binaril. Yung pala nalaman ng mga pulis, gun for hire pala. At ang nag-umupa para ipabaril siya ay sarili niyang asawa. Sa Amerika ito. Sa Pilipinas din ngayon, kung papansinin ninyo, talagang pasama ng pasama, lalo't election season tayo sa Pilipinas. Talagang lahat na lang ng pagsisiraan, lahat na lang ng ang mga politiko ay masyadong desperado sa kaban ng bayan. Talagang nakakalungkot ang kwento ng politika sa Pilipinas dahil parang wala nang dignidad. Iilan na lang talaga. Iilan na lang yung kagaya ni Vico Soto. Iilan na lang talaga. Kaya maging matalino tayo, maging mapanalangin. Kasi talagang wala tayong ibang aasahan kundi si Lord lang. Ang eleksyon darating at mawawala at ang tao ay kailangan umasa sa Diyos. Opo, pasama ng pasama ang panahon, hindi na dapat ipagtakaya. It's in the Bible. Ephesians chapter 5. Sabi mismo ni Paul, di ba? Kailangan natin samantalahin ang pagkakataon na magpakabuti. Samantalahin ang ano sabi ni Paul, make the most of every opportunity for the days are evil. Pasama ng pasama ang panahon. Kaya napakahalaga makita natin ang pagmamahal. Love does not delight in evil. Ang taong nagmamahal, kailangan handa siya na talagang ipaglalaban niya yung pagmamahal kahit ano yung mali, kahit ano yung masama, kahit ano yung kulang, kahit ano yung iba. Hindi para konsintihin ang mali, kundi alam mo na pag nagmahal ka, talagang risk yan. Opo. Kaya nga, rejoices with the truth. Kagalakad mo na gawin ang totoo. Ipaglaban ang katotohanan. Kaya nga sabay-sabay po tayo, love always protects. Ang totoong pagmamahal nagtatanggol. Hindi nananakit, nagtatanggol. Maaaring hindi mo nakukuha ang gusto mo, pero ipagtatanggol mo. Kasi ganyan ang magmahal. Ano pa? Always trust. Kahit ang mga nakikita mo ay parang nakakawala na ng pag-asa, pipiliin mong magtiwala. Always hopes, puno ng pag-asa. Always perseveres, magtitiyaga hanggang wakas. Kaya nga, love never fails. Kaya nung Thursday, review lang natin, last Thursday, February 20,
Yung tanong natin, can God bring back a broken relationship? Kaya bang ibalik ni Lord? Kaya bang ayusin ni Lord kung ang isang relasyon na sira na? Nakita natin, biblical and practical ways of repairing relationships. 3 T. Yung pananagutan natin, una, treasure, pangalawa, trust, pangatlo, transformation. Pwede pong ibalik ni Lord, pwede pong ayusin ni Lord ang mga nasirang relasyon kung papayag tayo, kung hahayaan natin na kumilos si Lord sa buhay natin. Amen? Number 1, we need to treasure. Piliin mo, pahalagahan. Pag sinabi natin treasure, ang gamit natin na salitang treasure, dito po sa principle na ito, ay yung pagpapahalaga. Gusto ko lang kasi na puro letter T. Treasure, trust, transformation. So, i-treasure mo, pahalagahan mo. Ano ang dapat pahalagahan? Open, honest, gentle communication. Napakahalaga sa relasyon. Napakahalaga po na makipag-ugnayan. Pwedeng prangka ka. Diba? Sabihin, prangka talaga ako, pastor eh. Pero alam mo, pwede pa rin maging prangka na mahinahon. Opo. At kapag mahinahon, alam mo, walang taong matino na nakikipag-away mag-isa. Kaya kung gusto mo talaga na yung nasirang relasyon ay maibalik, kailangan maging bukas ka. Pahalagahan yung open, yung honest, at gentle. Gentle. Mga kapatid, kahit ang tao galit na, pagka kinausap mo ng mahinahon, natututong kumakalma. Kasi napapahiya sa sarili, di ba? Walang tao na nakikipag-away mag-isa. Walang matino na nakikipag-away mag-isa. Ang makikipag-away ay hindi matino. Di ba? Nakikipag-away mag-isa ay talagang wala sa katinuan yun. Tama ba yun? Kaya huwag mong patulan. Pwedeng hindi naman talaga personal yan. Don't take it personally. Pag may taong nakasigaw sa iyo, baka may dinadala siya sa sarili niya, may pinagdadaanan. Walang kinalaman sa iyo yun. At huwag mong payagan pati ikaw madamay kung ano ang pinoproblema niya. May sense mo? Kaya nga, pangalawa, trust God's timing and plan. Minsan tayo, minamadali natin si Lord na hindi natin nakikita, siya ang mas marunong. At dapat pagtiwalaan yung timing niya, yung plano niya. Amen? Kaya dapat may pangatlo pa, transformation. Pumayag kang ikaw ang baguhin ni Lord. Alam ka naman si Lord ang baguhin natin, wala namang mali sa Kanya. Tayo ang dapat baguhin kasi tayo ang may kailangan. Tayo ang may mali. Tayo ang hindi lubos na nakakaunawa. May sense? And you need to grow. Pumayag ka. Magbago. Pwede ka naman baguhin. Try lang yan. Kaya nga, love is not proud. Amen? Opo. God can heal and restore even the most broken relationship. Kaya nga ngayong araw na ito, napakaganda na makita natin may mga tamang hakbang. May maling hakbang, may tamang hakbang. Mali yung ginawa, yung balita sa Amerika, ang ginawa ng asawang lalaki dahil may problema sila, pinapatay niya ang asawa niya. Ayun, na-trace din naman. Na-trace mula doon sa kunyari ng hold up, na-trace, nahuli. O, isa, dalawa, pati yung pangatlo, pati yung pang-apat, at yung mismo mastermind, yung asawa. Napatay niya asawa niya, kukulong naman siya. Paano kung may anak? Di ba? Kahit sa Pilipinas, nangyayari yun. Nangyayari, di ba, yung mag-asawang parehong pulis. Binaril yung asawang babae ng pulis, yung asawang lalaking pulis. Paano ang pamilya? Hindi po tayo naghuhusga, hindi natin papel yun. Ang sinasabi natin, kailangan na tayo po ay magpakatotoo. Pwedeng mangyari sa ating lahat ito. Nabubuhay tayo sa isang mundo na talagang pinaglalaroan ni Satanas. Kasi si Satanas ay wala ng pag-asa. Ang mga kakampi niyang mga kampo niyang demonyo, wala na rin pag-asa. Pero alam mo, ang tao, habang nabubuhay may pag-asa. Hindi relihiyon ang kailangan kundi relasyon sa Diyos. Diba? Itong sinasabi ko na ito, hindi ko po kayo kinukumbinsi kasi mga relihiyoso tayo, hindi. Kundi sinasabi natin, anuman ang aktwal na nangyayari sa buhay mo, kung papayag kang ang Diyos, ay ma-involve. Ma-involve. I-involve mo siya. Tama ba yun? At hindi ko ito yung parang mala genie. Di ba yung parang kukuskusin mong gano'n yung sa bote, tapos lalabas na ganyan, ihingi ka ng wishes. No. God is looking for a relationship. Relasyon. Kung gusto mong tulungan ka ni Lord, hayaan mong maramdaman ng Panginoon
na totoo ang puso mo, na totoo kang nagmamahal. Di ba? Pumayag ka rin na ikaw man ay tulungan ni Lord na mabago. Mabago ang mga maling damdamin, mabago ang maling iniisip, mabago ang mga maling hangarin. Kaya nga, ikaw mismo ay papayag ka na yung alam mo hindi tama sa buhay mo, unti-unting aalisin ni Lord para hindi lamang yung relasyon ninyo ang maayos, kundi ikaw mismo. Kausap pa tayo ni Lord? At magsisimula yung kapag pumayag tayo na talagang tanggapin natin, oo, ang pagmamahal, lalo't galing sa Diyos, hindi yan matatalo. Hindi yan mawawala. Hindi yan magagapi. Yan ay walang katapusan. Love never fails. Love is eternal. Eternal. Si Lord ang eternal. At ang pag-ibig niya ay eternal. At ikaw at ako ay gusto niyang makasama na may eternal life, na may eternal happiness, na hangad ng Diyos na yung kanyang pag-ibig na siyang susi para sa matagumpay na relasyon ay mapasa atin. Amen? Love will last forever. Ang pag-ibig ay walang katapusan. 4 na kategorya po ang titingnan natin. Opo, 4. Kaya kung naiinip ka na mga Lunes, uuwi na po tayo. At least may kasama ko isa rito hanggang Lunes. Thank you, Daddy Alan. Simulan po natin dito. Ano ba ang sabi ng Biblia? Posible ba na ang relasyon na nasira ay maayos pa? Anong sabi ng Bible? Simulan natin dito. Relationship are always worth restoring. Pwede nasa punto ka na ng iyong buhay na wala na rin akong pakialam, Pastor. Basta ako, buhay ko na lang ang iintindihin ko. Alam mo, pwedeng kaya mo nasasabi yan dahil pikon na pikon ka. Dahil napangungunahan ka ng iyong damdamin. Dahil napapagod ang iyong isipan. Pero kung tutuusin, kapag ikaw ay kumalma, pag ikaw ay nahimasmasan, nakatulog ng mabuti, nakakain ng tama, at kalmado, mapapaisip ka, yes, relationships are always worth restoring. Thank you po. Pwede bang samahan natin si Daddy Alan sa pag-amen? Sabay-sabay nga. Amen. Yan. Salamat po. Salamat sa mga inaantok na nag-amen din. Salamat po sa inyong kooperasyon. Mahalaga yan kahit sa relasyon, hindi pwedeng one way. Kailangan yan two ways, di ba? Two-way traffic. Symbiotic. Give and take. Tama ba yun? Opo. At kailangan makita natin ang totoo kung paanong tinulungan tayo ni Lord na maibalik ang relasyon natin sa Kanya. Nais ng Diyos na makita natin, ganun din ang dapat natin gawin sa iba. Yes, and God has given us the ministry of restoring relationships. Ministry yan, accountability yan, gift yan, pabor yan. Ikaw ay inabot ni Lord at tinulungan na maibalik ang relasyon mo sa Kanya. At ang nais ni Lord, yung ginawa niya sa iyo, gawin din natin sa iba. Lalo kung pamilya natin. Tinawag sabi ni Paul, God, 2 Corinthians 5:18, God has restored our relationship with Him through Christ. Inayos ni Lord ang relasyon natin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Alam mo, nung nakadi pa si Kristo habang nakapako sa krus, parang yung magkabilang panig ay Kanyang inabot ang Diyos at ang tao. Nakapako siya sa krus. Yung napakalawak na puwang sa Diyos at sa tao, inabot niya. Yan ang ibig sabihin ng krus. Ikaw at ako, dahil kay Kristo, na ibalik ang relasyon sa Diyos. At ano dapat mangyari? And He has given us the ministry of restoring relationships. Pwedeng talagang nasaktan ka. Pwedeng talagang hindi deserve ng tao. Pero dahil ikaw mismo, alam mo, hindi mo deserve na patawarin, na abutin ng Diyos. Maliliwanagan ka. Wala talagang deserving. Pero kailangan nating desisyonan. Ako man, kinahabagan ng Diyos. Dapat din ako mahabag sa iba. Di ba, no? Mismong si Jesus, ayan po, Matthew 5:9. Sabi ni Jesus, God blesses. Pinagpapala ng Diyos. Sino? Those who work for peace. Ang gumagawa para sa kapayapaan. Ang gumagawa para magkaroon ng pagkakasundo. Pinagpapala ng Diyos. Yung kabaliktaran, totoo din. Yung ayaw ng kapayapaan, huwag umasa na pagpalain ng Diyos. Napakaganda po. God blesses those who work for peace, for they will be called the children of God.
ang naghahangad na tawaging anak ng Diyos, dapat ang ginagawa ay para sa kapayapaan, para sa pagkakasundo. Pwede kasi nabubulagan ka na ang nakikita mo, aping-api ka. Pero alam mo ang totoo, lahat po tayo nakakasakit kay Lord. Pero pinili ng Diyos na huwag niyang tingnan na nasaktan natin siya, kundi nakita niyang kailangan natin siya. Tayo rin. Lalo kung pamilya mo, pwedeng sinaktan ka, asawa, anak, magulang, kapatid, kamag-anak. Diba? Pinakamasakit pa naman pag mga taong minamahal mo, ikaw ay na-disappoint, ikaw ay na-frustrate, ang sakit-sakit. Yung kapitbahay mo, kahit anong gawin yan, hindi ka apektado, kapitbahay mo yan. Pero pag pamilya mo, ang sakit talaga. Tayo ay pamilya ng Diyos. Nasaktan natin siya, pero pinili niyang amutin tayo. Yun din ang nais naman na gawin natin. Sabi pa nga ni Paul, 1 Corinthians 1:10, I'll put it as urgently as I can. Urgent! Focus ka sa urgently. Urgent. Huwag mong hayaang lumala. Huwag mong pabayaan. Minsan yung maliliit, pag napapabayaan, lumalala. Humahanto sa pagkakagalit at paghihiwalay at pag sinuri mo talaga. Ang pinagmulan, hindi naman ganun kasama. Kaya sabi ni Paul, gusto ko itong sabihin sa inyo na makita niyong kailangan ninyong gawin. Huwag niyong baliwalain. You must get along with each other. Sikapin ninyo na magkasundo-sundo kayo. Meron pa po, si Bildad, sabi niya kay Job, you are only hurting yourself with your anger. Job 18:4. Si Bildad ay kaibigan ni Job yan. Sabi ni Bildad kay Job, alam mo, yung galit mo, walang ibang sisirain yan, kundi ikaw din. Kaya nga sabi ni Paul, 1 Corinthians 6:5, shame on you! Nakakahiya kayo. Wala man lang ba sa inyong isang matino? Yan ang sabi niya. Surely, there is at least one wise person in your fellowship who can settle a dispute between fellow Christians. Di ba? Nakakahiya. Wala man lang bang isang kahit paano ay maliwanag pa ang isip na pwedeng pumayag sa kanya magsimula yung tama. Pamilya pa rin kayo. Di ba? Pwede. Kahit simulan mo sa panalangin, hindi naman ibig sabihin na ikaw agad, pwede magsimula ka sa pagluhod, Lord. Sige na. Bigyan niyo man ng liwanag ang isipan ko at ang puso ko. Ang alam ko kasi nasaktan talaga ako at napapagod na ako. Pero Lord, tulungan niyo nga ako maliwanagan. Diba? Kasi nakakahiya naman talaga. Kung wala man lang maiwan na matino na pwedeng makita ng Diyos na mamamagitan. You know, you stand in the gap. You pray between God and your family. Hingin mo sa Diyos, Lord, nagkakagulo na ang pamilya ko. Wala nang matino sa amin. Kahit ako nga, parang nawawala na ng pag-asa, Lord, tulungan niyo po ako. Message ba ito, mga kapatid? Sabi nga ni Pablo sa Philippians 2:1 and 2, if you have gotten anything at all out of following Christ, di ba sinasabi mong may Diyos ka? Di ba sinasabi mong sumusunod ka kay Kristo? Kung meron kang kahit man lang isa na natutunan, sabi niya pa, if His love has made any difference in your life, kung ang pagmamahal ng Diyos ay may nagawa sa buhay mo, ano pa? If being in a community of the Spirit means anything to you, kung yung pagdalo mo ay meron man lang na itulong sa iyo, ano pa? If you have a heart, kung meron kang puso, if you care, kung meron kang malasakit, then do me a favor. Yan. Kung meron kang puso, kung meron kang mga malasakit, ano sabi ng Biblia? Agree with each other. Magkasundo kayo sa isa't isa. Love each other. Mahalin niyo ang isa't isa. Be deep-spirited. Huwag laman. Kasi pag laman, madaling mapikon ang laman. Madaling magsawa ang laman. Yung isip, yung laman, kaaway niya yung espiritu. At ang totoong ikaw ay ang iyong espiritu. Hindi ka masama. Kahit yung mga taong nagkasakitan na, nasabi na lahat ang masasakit, at kung ano-ano nang nasabi, na dahil na rin sa nahihiya na sa isa't isa, na parang ang hirap harapin ang isa't isa dahil kung ano-ano na ang nasabi ninyo,
Alam mo, pag nag-iisa yan at matino at kalmado at makikinig sa Diyos, nasasabi mo rin sa sarili mo, sana pwede pang ibalik. At yung bagay na yun, doon papasok ang Diyos. Love never fails. Payagan mo yung Espiritu mo. Magkaaway talaga yung laman at saka ang Espiritu. Di ba yung sabi ng lolo sa apo, Apo, may dalawang hayop na nakatira sa buhay mo. Isang mabuti, isang masama. Anong tanong ng apo? Lolo, sino po ang nananalo? Anong sabi ng lolo? Kung sino ang pinakakain mo, yun ang lumalakas, yun ang mananalo. Kung sino ang pinapanigan mo, dalawang hayop. Piliin natin yung mabuti. Posible ka rin. Opo. Tingnan naman po natin, may mga quotes na may mga taong naranasan na kung ano-anong bagay na pwede mong pakinggan ang kanilang mga nasabi. Sabi ni C.S. Lewis, there are far, far better things ahead than any we leave behind. Pwede ngayon, ang nakikita mo lang yung kasalukuyang nangyayari, yung mabigat, yung nakakainis, yung nakakagalit, yung mabigat dalhin. Ngayon, pero kung papayagan mong iwan yan, sabi ni C.S. Lewis, alam mo, mas marami pang magagandang bagay ang pwedeng mangyari. There are far, far better things ahead. Hindi yan permanente. Yung kinaiinis mo ngayon, isipin mo lang ng malinaw ang isip. Pag-isipan mo, mahalaga pa ba yan bukas, sa makalawa, 5 days from now, o a year after, di ba? Yung ipinaggingit-ngit mo, maganda ba? May saysay pa ba yan sa darating ng mga kapatid mo mong hayaang sirain ka niyan? Sabi naman ni Dolly Parton, storm make trees take deeper roots. Wow. Di ba ang ganda nun? Totoo. Kahit ang mga puno, kapag bumabagyo, ang itinuturo ng bagyo sa mga puno ay magpakatibay, laliman ang mga ugat. Ang tao, lumalalim ang ugat, tumatatag kapag nakakaranas sa mga bagyo sa buhay. At yan ang realidad, di ba? Kailangan natin turuan ang ating pamilya, mga magulang, turuan ang mga anak na masanay, na harapin ang realidad ng buhay. Mas dapat natin pahalagahan yung pagsisikap, yung effort. Huwag mong purihin ang anak mo pagka nanalo, kapag nagtagumpay. Magandang i-encourage, oo. Pero alam mo, ang dapat natin laging purihin sa mga anak natin, yung pagsisikap, yung effort. Kasi hindi siya palaging mananalo. Hindi palaging pabor sa kanya ang sitwasyon. Di ba? Let us praise the effort. Huwag mong sabihin na, alam mo, dapat gawin mo lahat para manalo. Kahit manlo, kahit mandaya. Hindi dapat ganun. Kung sakaling umuwi ang anak mo na hindi nagtagumpay, ang i-praise mo yung effort, alam mo, basta binigay mo ang best mo. Basta nagsikap ka. Di ba? Kasi ang totoo, hindi palaging mananalo yan sa lahat ng contest. Hindi palaging makukuha ang gusto niyan. Yan ang realidad ng buhay. Storm make trees take deeper roots. Kahit ang puno nagsisikap, nilalaliman ang ugat pag malakas ang ulan, pag bumabagyo. Yan din ang naidudulot ng mga hamon ng buhay. Opo, pwede natin sabihin, ang gusto ko lang maging masaya. Pero ang totoong laban, spiritual, may inggit sa'yo. Si Satanas yun, ang mga demonyo yun, at sila ay naiingit dahil wala na silang pag-asa. Pero ikaw meron. Ihanda mo ang sarili mo. Darating ang mga bagyo ng buhay. Darating yun. Anong gagawin mo? Paghandaan. Laliman ang ugat. Ihanda ang sarili. Humingi ng tulong sa Diyos. May sense? Talagang may sense po. Sabi ni Kristen Butler, accept what is. Tanggapin mo kung anong nangyari. Let go of what was. Tapos na eh. Pakawalan mo na. Anong gagawin mo? Make changes. Gumawa ka ng pagbabago. Para saan? Towards what will be.
Tanggapin ang nangyari. Makawala ng tapos na. Pagsikapan kung ano yung pwedeng magawang pagbabago. In a sense, no? Life is about taking action. Life is not about blaming. Life is not about going back. Tapos na eh. Ang buhay ay may kinalaman sa kung ano yung pwedeng magawa ngayon. Lalo may Diyos. Di ba? Sabi nga ni Shona Nikis, when life is sweet, say thank you and celebrate. But when life is bitter, say thank you pa rin and grow. This sense, no? Pag ang buhay ay matamis, magpasalamat at magsaya. Pero pag ang buhay ay mapait at may panahon talaga ng kapaitan, right? Hindi palaging matamis ang buhay. Hindi palaging matamis ang relasyon. Hindi kayo palaging masaya. Kaya nga napapasana all ang iba eh, right? But when life is bitter, pag mapait, magpasalamat at mag-grow. Amen? Mag-grow. Kailangan yan. Napapabuti tayo dyan. Tama ba yun? Meron pong nagsabi din, anonymous po, life is about balance. Matuto tayong magbalanse. Be kind, but don't let people abuse you. Huwag mong payagan na sabihin na ayoko na maging mabait kasi aabusuhin ka. Pwede. Pwedeng maging mabait, basta aware ka lang kung hanggang saan ang limitasyon para hindi ka maabuso. Amen? Trust, magtiwala, but don't be deceived. Magtiwala pa rin, pero huwag magpapaloko. Be content, but don't be lazy. Never stop improving. Maganda yun, ano? Matutong makontento, pero hindi dapat maging dahilan yun para maging tamad ka. Matutong makontento, pero huwag kang tumigil na mag-grow, na mag-improve, na ma-develop. Amen? Kaya napakahalaga ng love. Sabi nga ni Martin Luther King Jr., love is the only force capable of transforming an enemy into a friend. Kilala niyo ba si Martin Luther King Jr.? Siya po ay isang negro na na-assassinate. Pinatay yan eh. Kasi naniniwala si Martin Luther King Jr. na hindi kailangan ng karakasan. Siya po yung nagsabing, I have a dream. Nakakalungkot lang, pinatay ito eh. Inalay niya ang buhay niya para sa kapayapaan. Kaya sabi niya, love is the only force. Pag-ibig lang ang natatanging puwersa na may kakayahan na baguhin ang isang kaaway para maging kaibigan. Napakaganda nitong mga, ito po, sinabi ng tao ito. Kaya nga napakahalaga makita natin, mas lalo may pag-asa kung kasama natin ang Diyos. Amen? Opo, which brings us to our third category. Gusto ko pong mag-share ng practical, 5 practical traits of love. Puro letter A para madaling maalala. Kung may balak ka at payag ka na yung nasirang relasyon ay maibalik, mahalaga sa atin ito pong 5 A na to. We never outgrow the need. Kailangan natin to receive the 5 A's of love. Attention, acceptance, appreciation, affection, allowing. Medyo pag-aralan natin ang kaunti. Una, attention. Alam nyo, pwedeng tayo gusto natin pag nagsasalita, pinakikinggan, binibigyan ng attention. Alam nyo, mas mahalaga na makita natin, tratuhin mo ang iba kung paano mo gustong tratuhin ka. Gusto mong ikaw ay magkaroon ng attention mula sa iba, mauna ka. Hindi natin kailangan lumayo sa loob ng bahay. Talaga bang napapahalagahan mo ang iba? Talaga bang nakikinig ka? Kasi kung gusto mong pakinggan, mauna kang makinig. May sense ba yun, mga kapatid? Opo, notice, pansinin mo. Listen, pakinggan mo. Focus, and really engage with the person. Kung gusto mong ikaw ay pakinggan, ibigay mo yung ikaw ang mauna. Mauna ka. Ikaw ang magbigay ng atensyon. Makinig. At talagang ma-involve. May sense ba ito, mga kapatid? Mag-isip ng tama. Think about how your words, your actions affect the other person. Matyagan mo ang sarili mo, pag-isipan mo. Pag ako ba nagsasalita, yung akin bang mga kilos, nakakatulong ba?
Alam nyo, walang taong matino na gustong napapagsabihan. Di ba? Kaya nga, kung mahal mo sa buhay at alam mo matino naman, pag nakita mo nagkamali, huwag mo na ipagdiinan. Amen? Huwag mo nang idiin. Isipin mo, ikaw din eh. Ikaw din pag nagkamali ka, ayaw mong pinagdidiinan. Di ba? Don't rub it in. Adding insult to injury. Nagkamali na nga, sesermonan mo pa. Kung matino yan, ipanalangin mo. Ang taong matino pag nagkamali, alam niyang mali siya. Di ba no? Alam mo pag mali ka eh. At kahit walang magpuna, kahit walang magsabi sa iyo na nagkamali ka, alam mo sa sarili mo eh. Dahil matino ka, naiisip mo kung paano mo aayusin. Ingatan natin ang ating mga salita. Think about how your words, pati yung ginagawa, your actions affect the other person. Amen? When we give someone this type of attention, they feel respected. Kapag naramdaman ng tao na iginagalang sila, nauunawaan sila, this is ba daw mga kapatid? Understood and that they really matter to us. Makita nila na mahalaga sila, makita mo kung ano yung ibinigay mo, babalik sa'yo. Number 1 is attention. Number 2, acceptance. Acceptance, pagtanggap. Mas madalas ang nakikita natin ang mga mali ng iba. At hindi natin matanggap yung mali nila, lalo na kung yung kahinaan nila, kalakasan natin. Right? Nangyayari yun eh. Kung saan ka malakas, ang iba mahina. Kaya pwede kang maging mayabang, pwede kang maging, di ba, yung puna ng puna. Sermon ng sermon. Hindi naman natin sinasabing huwag mong gawin yun, pero merong tamang paraan para gawin yun. Demonstrate in your words and actions that you approve of who the person is. Their unique personality. Their unique personality traits, their values, their choices, their lifestyle. Napakahalaga na maipakita natin na tanggap natin sila kung sino sila. Parang ikaw kay Lord. Tanggap ka ni Lord kung sino ka. At dahil mahal ka ni Lord, tanggap ka niya kung sino ka, pero tutulungan ka niya na huwag kang manatiling ganyan. May sense? Mahal tayo ni Lord, tanggap niya tayo kung sino tayo. Pati kamalian, pati kahinaan, pati kasalanan. At dahil mahal na tayo, tutulungan niya tayong huwag manatili sa ating kasalanan. Huwag manatili sa ating kahinaan. Yan din ang pwede natin gawin sa mga loved ones natin. Pagtanggap. Attention, acceptance. Acceptance means appreciating differences without judgment. Iba-iba po tayo ng pagkatao. Huwag natin husgahan ang iba dahil iba sila sa atin. Walang maaayos na sirang relasyon pagkaganyan. Amen? Pangatlo, appreciation. Express gratitude. Matuto kang yung magpasalamat. Yung mapansin mo kung ano rin yung tama. Gusto ko kayong payuhan. Meron akong ginawa rito, mga kapatid. Ha? Express gratitude on a daily basis for who the person is and the things they do. Halimbawa, example po. Sabay-sabay tayo para mabasa natin, makita natin pare-pareho. Give 5 statements of appreciation for every one complaint. Subukan mo. Hindi mo, ibig sabihin, hindi mo na tutulungan at papansinin yung mali. Kasi pwede mo sabihin, Pastor, kailangan talaga, ayoko naman na hindi ko siya mai-correct. Pwede naman. Pero, subukan mong palawakin ang iyong pananaw. Subukan mong tingnan yung mga magaganda sa kanya. Unahin mo yun. Bago ka magpuna, subukan mo muna mga 5 magagandang isa na lang ang puniki mo. Subukan mo yung 5. Di ba? Sesermonan ko to, sige. Hahanapan ko muna ng maganda, mga 5 ulit. Subukan mo. Mga nasa bandang ikatlong magagandang papansinin mo, makakalimutan mo na yung pangit. Kaya nag-aaway, kaya nagkakagulo. Wala ka nang sinabi kundi puro puna. Pag may magandang nagawa, hindi mo papansinin. Kahit sino naman, kung puro na lang negative ang sasabihin, hindi matutuwa. Amen po, no? Subukan natin. Pwede namang punahin, pero sa pang-anim na, subukan mo muna yung magaganda. May sense ba to? Ito naman ay suggestion lang. Buhay mo naman yan eh.
I love you with the love of the Lord. Hindi naman ako apektado dyan, point me. Pero kung sakali, di ba mas masaya yung pag-asaya mo? Alam mo, pastor, nakatulong. Alam mo, nung nagsimulan ko ng batiin yung mga magagandang ginagawa niya, nakalimutan ko na yung pupunahin ko. Totoo. Pati ikaw natutulungan. Natutulungan ka na makita mo. Oo nga, no? Tratuhin mo ang iba kung paano mo gustong tratuhin ka. Babalik din yun. Amen? Say thank you for the individual qualities that you cherish. Siguro naman meron kang mga bagay na pinapahalagahan at pinagpapasalamat. Alam mo, kahit ganyan ang asawa ko, alam mo, kahit ganyan ang anak ko, o di ba? Siguro naman. Siguro naman. Lalo na pag nakakain ka ng tama, nakatulog ka ng maayos, dadami ang maaalala mo. Bagay, ang asawa ko naman, hindi naman kagaya ni ganito yan. Alam mo yung anak ko, ito, makikita mo yan. Come. Ako nakikita ko, galit na kayo eh. Hindi naman po, hindi na. Yung iba kasi akala mo nakangiti ka. Okay, alam mo the love of the Lord. What you cherish, what you admire, siguro naman may mga hinahangaan ka rin sa mga mahal mo sa buhay or that make a difference in your daily interactions. Amen? So, attention, acceptance, appreciation, affection. Affection. Total emotional ka na rin lang naman. Dagdagan mo naman yung negative emotion ng positive. Wala na talaga. Napakapahalo ko kasi, ano? Pasensya na po, nagmamalasakit lang. Pero totoo yan. Subukan mo. Affection refers not just to physical closeness, but also through conversation, gestures, presence. Di ba? Imbis na dalgal ka ng dalgal, tabihan mo lang. O ano, may sasabihin ka na naman, wala. Gusto ko lang na malaman mo, magkasama tayo. Kahit sino gugustuhin yun. Di ba? Kasi madalas, pakiramdam mo, mag-isa ka na lang eh. Pero yung may tumabi sa'yo kahit walang sasabihin, meron isang nanay, nakita niya yung anak niya, nilapitan yung asawang namatayan, nilapitan ang anak niya, tumabila ang anak niya. Tapos yung bumalik yung bata, sabi ng nanay, anong ginawa mo doon? Tinulungan ko siya. Samantalang nakita ng nanay, wala naman siyang ginawa kundi tumabila. Yes. Sometimes your presence, your mere presence, yung nandiyan ka lang, yung maramdaman na hindi ka nang iiwan, ang laking tulong nun. Ay, salamat. Akala ko, iniwan niyo na ako. Inaabangan ko talaga eh. Isa pa nga. Amen. Ay, di ba talaga pag alam mo may kasama ka eh? Amen. Kaya yung mga salita natin, tas dagdagan natin, daily hugs, kisses, cuddling, and words of affection show that we are really committed to each other and available for each other. Amen? Iparamdam natin, pamilya tayo, iiwan tayo ng mundo. Maganda paramdaman ng mga mahal natin sa buhay. Ang mga kaibigan, they come and go, but family is family. Iba ang pamilya. Magandang maramdaman ng mga anak natin, ng mga mahal natin sa buhay. Iba pa rin ang kadugo. Iba pa rin ang pamilya. Ang kaibigan darating at mawawala. Pero ang pamilya ay pamilya. Attention, acceptance, appreciation, affection, allowing. Para hindi ka tono, pero gusto kong isigit. Payagan mo. Pumayag ka. Payagan mo na ang anak mo ay maging totoo. Di ba? Huwag yung kailangan magkunwari pag nasa harap mo. Ang asawa mo. Di ba? Sa bahay. Doon tayo safe. It's a safe place for us. Doon ka pwedeng maging totoo. Tama ba yun? Kung sa trabaho, kung sa labas, hindi na maibulalas ang mga nararamdaman, at least pagdating sa bahay. Yan ang ibig sabihin ng allowing. Allowing means letting someone be themselves. Walang judgment. Di ba? It simply means giving them freedom to do things in their own way. Amen? Nagtatantrum sa anak mo, hayaan mo mai-release na yan. Galit ka ba? Opo, galit ako! Naiiyak ka ba?
Pagkatapos, kakalma yan. Huwag na natin inisin, huwag na natin pikunin, huwag na tayong magsalita ng kung ano-ano. Hayaan mo at maramdaman niya na tanggap mo siya. At kung sakaling maliwanagan na, saka mo ngayon tanungin, makakabuti ba kung nagwawala ka? Ano, na nagsisigaw-sigaw ka na ano, parang nahihiya ko, ayaw ko nang lumabas ng bahay. O wag mo nang ulitin. At least dito sa bahay, alam mo, tanggap ka. Amen? Allowing means we don't try to control or manipulate the person. Of course, may balance. It doesn't mean we accept behaviors that hurt us. Physically, emotionally, financially, di ba? May balance. Pero ramdam na mga mahal natin sa buhay. May acceptance pagtanggap. O, ano mo yun yung una? Attention, acceptance, appreciation, affection, allowing. Kaya nga, which brings us, paano natin i-apply ang salita ng Diyos? 7 biblical steps to restoring relationships. Yes, relationships are always worth restoring. Lahat ng relasyon, nararapat lang ipaglaban. Huwag mong subuan. Hayaan mo, ipagkatiwala mo kay Lord. Amen? Sabi nga ng the message in 2 Corinthians 5:18, God has called us to settle our relationship with each other. Ayusin natin, huwag sirain. May Diyos na makakatulong sa atin. Amen? Paano ito? Biblical, practical, una. Bago mo kausapin, sabihin mo kay Lord. I-release mo lahat kay Lord. Talk to God before talking to the person. Pag nauna tayo, nadala tayo ng damdamin, nadala tayo ng galit, nadala tayo ng pagod, pwedeng lalong masira. Talk to God first. Talk to God before talking to the person. Yan ang sabi ni James. Sabi niya, what causes fights and quarrels among you? Sabi ni James, pag-aralan niyo, ano ang dahilan bakit nag-aaway-away kayo? Don't they come from your desires that battle within you? Hindi ba dahil nadala ka ng mga damdamin sa kalooban mo, di ba? Kung ano-anong mga maling damdamin, nadala ka na hindi pag-away ka tuloy. Sabi ni James, you decide but you do not have, so you kill. Nakakalungkot yan. Naghangad ka, hindi mo nakuha, papatay. Delikado talaga yan. Masisira ang buhay mo niyan. You covet, but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. Pag sinabing covet, sa simula pa lang, kitang-kita mo na, pag-aari na ng iba eh. Gusto mo pa mapasayo. Di ba covet? Tinagalog ng Pinoy, kabet. Hindi ba yun? Hindi ba? Covet, kabet. Masakit. Nagrarayang pa. Covet, kabet, masakit. Anong sabi niya? You do not have because you do not ask. Yan ang prinsipyo. You do not have because you do not ask. Talk to God before talking to the person. Ito po talaga ay relasyon. Pag maayos ang relasyon mo sa Diyos, hindi relihiyon, kundi relasyon. Binubulalas mo lahat kay Lord. Alam mo, pwedeng hindi malaman ng mga tao sa labas na may problema ka. Bakit? Kasi bago ka pa lumabas ng bahay, ano ka na eh, napayapa ka na kasi kay Lord mo lahat iniiyak, kay Lord mo lahat binubulalas. Pero pag yung nagalit ka, nagkaaway kayo, meron kang hindi nagustuhan, lumabas ka ng bahay, naglasing ka, malamang. Ano mangyayari? Kung ano-anong mga maling desisyon ang magagawa mo. Hindi ka masamang tao. Pero pag ikaw ay wala sa sarili, hindi bawal, kundi pag-aga. Hindi ka masamang tao, pero pwede kang makagawa na ang lalabas na masama ka. You're not a bad person. You are created in God's image. Nilikha ka sa watis ng Diyos. Hindi ka masama. Walang nilikhang masama si Lord. Pero may mga tao nakakagawa ng masama. Bakit? Kasi hindi kay Lord sinasabi. Talk to God. Ibuhos mo kay Lord. Pag may nangyari, hindi mo nagustuhan, huwag kang lumabas ng bahay, huwag kang lumayas, punta ka sa kwarto, umiyak ka kay Lord. Sabihin mo, Panginoon, nahihirapan na ako talaga.
Liwanagin mo nga ang isip ko, Lord. Gusto ko nang patulan lahat. Gusto ko nang iwan lahat. Iiyak mo. Sa mga lalaki lalo, kasi ang mga lalaki, ma-pride yan. Ang mga babae naman, emosyonal. Lahat kailangan si Lord. Huwag gumawa na kung ano-ano. Huwag mong salita na kung ano-ano, di ba? Huwag harmful. Sige! Away na kumaway! Nasa hingita kayo ng mga anak nyo, tapos gusto nyo igalang kayo ng mga anak nyo. Yan ba ang dapat igalang? Kaya nga pwedeng mangyari, hindi maramdaman ng mga anak nyo, nag-aaway kayo. Bakit? Kasi kailan ko lahat sinasabi. Tulog na sila, ikaw, nandun ka sa banyo, umiiyak ka. Panginoon, wala nga pala kaming banyo. Banyo pala ito ng kapit-bahay namin. Ay, wag ka doon sa kung saan. Sabi ni Pastor, sa banyo, wala nga pala kaming banyo. Wala po, joke lang. Eh, di naman tayo, di ba? Tinan mo, tumawa ka. Huwag mo pigilan na, mauutot ka niya pag hindi mo, imunalas. O sa tayo ni Lord? Kausapin mo si Lord. Amen? Huwag yung, di ba, pag tinanong ko, ba't ka nandito? Galit ako sa asawa ko! Di ba, tapos uuwi ng bahay, magsisisigaw, lumabas ka dyan! Kasabi ng kami bahay, ay, magpatulog ka, mukha yung matulog! Di ba nakakahiya? Kaya nasabi naman ako, Nay, nakakahiya ka naman, dalaga na ako! Ganyan ka pa rin! Wala po. O, number 1 pa lang tayo. Para pwede na tayo umuwi at i-apply na natin ito. Kasi ba tayo ni Lord? You do not have because you do not ask. Sabi ni Lord, kaya hindi kita matulungan. Ayaw mo kung tumulong sa iyo. Diba? God is so gentle. Binigyan tayo ng laya. Kaya hindi pa natin, Lord, ba't di mo ako tinulungan? Binigyan ka ng kalayaan ni Lord. Gusto mong gawin ang gusto mong gawin. Tapos pag na-problema ka, doon sa sisisihin mo, hindi naman tama yun. Binigyan kayo ng kalayaan. Anong gawin mo yung kalayaan mo, gamitin mo para bumalik kay Lord. Amen? The greatest freedom is the freedom of choice. Yan ang pinakamatinding kalayaan. Yung malaya kang mamili. But the greatest choice is to follow God. Yan. Amen? Pinakamatinding kalayaan, yung pwede kang magdesisyon. Pero ang pinakamagandang desisyon, yung humingi ng tulong kay Lord. Talk to God before talking to the person. Pangalawa, always take the initiative. Ikaw ang mauna. Huwag natin pabayaan yung pride. Mauna siya! Siya ang mali! Siya ang mauna! Sabi nga ni Jesus, Matthew 5:23-24, if you enter your place of worship and about to make an offering, mag-worship ka na kay Lord, magbibigay ka na, gusto mong sundin na sinabi Lord, and you suddenly remember a grudge a friend has against you. Tapos biglang naalala mo, meron ka na kasamaan ng loob. Abandon your offering, leave immediately, go to this friend, and make things right. Then and only then come back and work things out with God. Ngayon, maaari hindi posible yung physical na gawin yun. Ang issue talaga nito, puso. Bago ka pa umamit kay Lord, bago ka pa sumamba, bago ka pa maghandog, sasabihin mo, Lord, pinapatawag ko yung mga nakasamaan ko ng loob. Hipuin nyo rin sila. At Lord, tulungan nyo. Sa tamang panahon, magtagpo kami na maluwag na ang aming mga kalooban. Di ba? Kaya may mga nagpapatotoo, alam mo, Pastor, talagang ang galing naman ni Lord. Nung magkita kami, wala na akong naramdaman na ako. Talagang yung tamang timing ni Lord. Nagsisimula yan na tama ang puso. Kung ngayon, andun pa ang inis at hirap na hirap ka, huwag kang tumigil manalangin. Huwag kang tumigil magpatawad. Take the initiative. Ikaw ang mauna. Maunang magpatawad. Maunang manalangin. Maunang humingi ng tulong kayo. At ipag-pray mo rin siya. Lord, tulungan niyo po ako. Mawala ang bigat ng aking dibdib. Sana madapa siya. Sana mamatay na siya. Huwag ganun. Huwag ganun ang prayer. Siya rin, Lord. Siya rin, Lord. Alam ko, nasaktan ko siya. Tulungan mo rin siya. Amen? Opo, take the initiative. Pangatlo, sympathize with their feelings. Ipag-pray mo siya. Sabihin mo, Lord, baka meron din talaga siya mabigat na dinadala. Baka nga hindi tungkol sa akin ang issue. Baka nung nasabi niya yun, siguro, may problema talaga siya. Don't take it personally. Subukan mong ilagay ang sarili mo sa kanyang kalagayan.
Yan ang sabi ni Paul, Philippians 2:4. Look out for another's interest, not just for your own. At ang sabi pa ni Paul, Ephesians 4:29, do not use harmful words. Mag-ingat. Kung hindi maganda ang sasabihin, huwag mo nang ituloy. Di ba? Dapat helpful words. Kung may lalabas sa bibig mo, yung alam mo makakatulong. The kind that build up. Yung magpapalakas. Provide what is needed. Yung talagang sakto sa kailangan. So that what you say will do good to those who hear you. Isipin mo, makakabuti ba ito? Makakatulong ba ito? Pag nagsalita ba ako, makakapag-contribute ng maganda, ng pagkakasundo, ng pagtutulungan? Sympathize. Ikaw na ang maunang umunawa. Ikaw na. Di ba? Kasi kinakampihan ng Diyos ang maunawain. Pang-apat, confess your part of the conflict. Alisin ang pride. Aminin mo rin. Wala namang, di ba, hindi naman isa lang ang mali palagi. It takes two to tango. Yung sumasayaw ng tango, kailangan dalawa. Di ba? Pag sumasayaw mag-isa, tapos tinanong mo, anong sayaw yan? Tango. Hindi totoo yun. Kasi ang tango, dapat dalawa. Ang relasyon, palaging dalawa ang involved. Maganda makita rin natin, paglapit natin kay Lord, patawarin niyo po ako. Nauna nga siya. Mas masakit naman ang sinagot ko. Tulungan mo rin ako. Kadalasan kasi nakikita natin ang mali ng iba. Kaya nga ang payo ni Lord, sabi ni Jesus, Matthew 7:5, first, get rid of the log from your own eyes. Yan ang isang malungkot eh. Ang laki-laki ng troso sa mata mo, pero yung puwing kitang-kita mo. Nakakaligtaan mong makita na may mali ka. Di ba? Sabi ni Lord, subukan mong alisin yung troso sa mata mo. Subukan. Ayan, then perhaps you will see well enough to deal with the speck in your friend's eyes. Baka imbis na mapansin mo yung mali ng iba, tutulungan mo pa. Kasi sabi ni John the Beloved, 1 John 1:8, if we claim that we're free of sin, we're only fooling ourselves. Ang taong nagsasabi na wala siyang mali, niloloko ang sarili. Eh di ba ganyan tayo pag may pride tayo? Siya mali, siya mauna! Siya naman talaga ang mali. Imposible yun. Ang taong nagsasabi na wala siyang mali, niloloko ang sarili. Tingnan mo yung reaction mo. Kung mali ang ginawa sa'yo, tapos mali ang reaction mo, may mali ka din. Right? Samantalang kung mali ang ginawa sa'yo, tapos tama ang ginawa mo, yung Romans 12:21, overcome evil with good, di ba? Opo. Opo. Nawawala na yung amen. Di ba? Thank you po. Number 5. Attack. Nilagyan mo ng quotation. Kasi ang totoo, ayokong sugod tayo ng sugod. Pero ang sinasabi natin, attack the problem, not the person. Mag-iingat po tayo pag nasabi natin, alam mo, hirap kasi sa'yo. Yan, delikado yan. Dapat ang gawin natin, yung problema, tinitingnan natin. Di ba? O, huwag tayong magsakitan. Magkakampi tayo. Relationship to eh. Ito ang problema natin. Ito ang ating focus. Dito tayo sa problema. Huwag tayong character assassination. Huwag mo kong siraan, hindi kita sisiraan. Tingnan natin ang problema. Kung ang problema natin ay pera, huwag natin hayaan dahil sa pera, pati tayo mag-away. Di ba nangyayari yun? Tatanungin, ano ba ang pinag-awayan? Pera. O, yung pera ang atakihin natin. Wala na po ang pera. Yun nga. Kaya hindi sabihin. Kaya mo kami nag-aaway, wala na yung pera. Wala kaming aatakihin. Joke! I love you with the love of the Lord. Kung ang dahilan ay pera, manalangin tayo kay Lord na maingatan ang isa't isa. May sense, di ba? Opo. Sabi nga ni Asaph, ito po, sabay-sabay tayo. Psalm 73:21-22. When my thoughts were bitter, ayan ha, pag ang isip mo mapait, and my feelings were hurt, kapag ang damdamin mo nasasaktan, ano ang mangyayari? I was as stupid as an animal. Yan ang sabi ng Biblia. Sasabihin ng iba, alam mo, matino naman yan. Hindi ko maalam na may problema yan eh. Hindi namin nakalain na kaya niyang pumatay ng tao. Ayan. Kapag ang iniisip mapait at ang nararamdaman masakit, pwedeng maging kasing tulad ng hayop.
Kaya may mga tao nakakagawa ng krimen kasi wala na sa sarili. Pag nahimasmasan, nandun na sa kulungan, o kaya nasa ospital, o kaya siya na ang pinaglalamayan, malungkot na kwento. Diba? Kapag ang isip mapait, kapag ang damdamin masakit, mag-ingat. Ingatan ng isipan, ingatan ng damdamin, talagang humingi ng tulong kay Lord. Kasi mag-aasal hayop. Sabi ni Asaph yan. Kaya nga sabi naman ni Solomon, Proverbs 16:21, a wise, mature person is known for his understanding. Kailangan mag-mature. Kailangan may wisdom. The more pleasant his words, the more persuasive he is. Isipin mo yan. Habang mas maingat kang nagsasalita at kalmado, mas makukumbinsi mo ang kausap mo. Kahit tama ka, pagpagaling, walang makikinig. Pero kahit mali ka, pag nagpakumbaba at nagpaliwanag ng tama, magiging maayos. Lalo na kung hindi ikaw ang mali, kalmado ka, lalo magiging maayos. Yan, attack the problem, not the person. Pang-anim, dalawa na lang po, uuwi na po tayo. Cooperate as much as possible. Kailangan makisama. Ikaw na ang magparaya. Siguro yun ang mas tamang salita. Yung cooperate, gamitin natin, magparaya. Ikaw ang mauuna, ikaw ang magpaparaya. Sabi nga ni Pablo, Romans 12:18, do everything possible on your part. Do everything possible on your part. Maaaring sila hindi ginagawa yung part. Ikaw na lang. Do everything possible on your part to live in peace with everybody. Nagwawala na sila. Nag-aaway-aaway na sila. Huwag mong hayaan pati ikaw madamay. Gawin mo yung posible mong gawin para sa kapayapaan. At paghihimalaan ni Lord yan. Sabi nga ng Matthew 5 na sabi ni Lord, you're blessed. Pinagpapala ka when you can show people how to cooperate instead of compete or fight. Huwag kang makipag-compete. Parang paligsahan, pagalingan ng paliwanag, pagalingan ng salita, di ba? Minsan ganyan ang tukso ng relasyon eh. Pagalingan ng paliwanag, parang kompetisyon, hindi. Huwag tayong mag-away. Ikaw na ang maunang mag-cooperate. Kung gusto niya dumandal, ikaw ang may attention at acceptance. Sige, makinig ka. Amen? Hinihintay ko yung amen niya. Okay. That's when you discover who you really are and your place in God's family. Wow. Makikilala mo kung sino ka. Alam mo, magugulat ka eh. Magugulat ka. Kaya ko pala yun? Kaya ko palang kalmado? Kaya ko pala? Ang saya nun. Di ba? Opo. Noong nakaraang Friday, sinundo namin si Pastora si Samantha. Sa may bandang Kamkrami, Daddy Alan, di ba may malaking kalsada ngayon na yung sa kapakanan yun eh, paglampas sa Kamkrami. Apatan yan eh, apat bawat kabila, apatan yan. So yung, doon kami lumili ko sa may 20th Avenue eh. So dalawang ano yan, dalawang diretsyo, tsaka dalawang pakapaliko. Alam ko yun. So ang ginawa ko, nakita ko yung isa nandito, so tinabihan ko. Eh meron palang isang sumunod sa akin na parang rich kid eh. Ganda ng kotse niya eh, na pick up eh. Tapos sumunod siya sa akin na diretso pala siya. Pinusinyahan pa naman ako ng pinusinyahan. So ako nag-enjoy lang ako dahil nga may traffic light. Kunuha ko yung baon ko na garlic bread. So kinakain ko, pusina kasi alam ko. Tapos, sabi ko kami pala. So inabati ko ng kone tapos gumanon siya. Tapos tinapatan niya ako. Binabaan na Pogi pa naman. Pogi, rich kid eh. Nagagalit. So ginawa ko, tinaas ko yung mga kamay kong ganyan. Hindi ko binaba, hindi ko. So dahil sila, tapos umalis din siya ng magbaw na. Sabi ni Pastora, ano yan dear? Mali siya. Kung hindi mo yun ano, ay, sige natin, susunduin natin ang ako ko, patawa ako mapapa-apekto sa kanya. Diba? Para kayo ang nagre-react. Kasi pwede kong ibaba yun na, tama ako.
Pwede mo sabihin, well, you're barking on the wrong tree, rich kid. O kaya pwede mo siya, ano ba? Di ba? So, excited ako makita ang apo ko. Uy, yun na yun. Gawin siya, hindi ko binabahan. Sabi ni Pastor, anong ginawa ko? Tinaasan ko ng kamay. Sabi ko, suko na ako sa kanya. Gusto ko mag-enjoy. Tapos yung umalis din siya. Tapos likurin kami. Eh, di na ako nagbabay kasi ating insult sa inyo. Alam nga naman ba? Okay lang ba kayo? Parang gusto nyo mag-react. Ay, tapos sa totoo lang, bawat biyahe, himala. Miracle bawat biyahe. Ang iba nga malapit lang ang pupunta, hindi na nakakabalik pa uwi. Diba? Yung isang mag-anak, 5, tatay, nanay, 3 anak, patay. Patay agad. Galing birthday, tapos pa uwi nakamotor, nag-overtake si tatay, dire-diretso doon sa truck. Yung truck, yung ping-UP yung tingnak, patay lahat, on the spot. Ibig sabihin, ganun kabilis. At pwedeng yung iba walang helmet. Patay. Tatay, nanay, 3 anak. Kakaawa. Galing birthday. Ang dami ko mga kwento. Di ba yung Marilaki? Marilaki yung mga, di ba meron yung kwento dyan, yung highway dyan sa Marikina, Laguna, Quezon, di ba? Palibasa na marami ng vlogger doon na nagkukuha ng mga video, so may mga nagpapasipasikat. Nakita ko yung isang video na gano'n parang Superman daw, nakagano'n habang ano. Yung isa dire-diretso, patay. Isipin mo ang buhay sa'yo. Ako gumano lang ako. Pero hindi ako nakangiti. Tapos, si Pastora, sabi, ano yung dear? Nagagalit Mali naman siya. So, okay ba tayo? Cooperate? Nung makita ko yung apo ko, ay, siya. Yung layo at pagod na tatanggal. Kaya ba't ako makikipag-away, di ba? Opo. Isa lang yun sa maraming kwento bago makarating doon. Sa totoo lang, pag nagbiyahe ka, kung bala mo maging driver, dapat ikaw ay hindi makasarili. Dapat wala kang yabang. Dapat wala, kausapin mo, Lord, kaya kami ni Pastor na nagpipray lagi, Lord, kailangan namin ng iyong miracle. Kailangan namin ng iyong tulong. Paghimalaan mo kami ang paboran, ingatan ang aming puso. Diba? Kailangan, pag may gusto mo na, sige na, ako na, makakarating din naman tayo. Wala na po sa akin yung dati kasi, aminado rin naman ako, diba? Dati, alam mo yung yabang mo, alam mo yung right of way, alam mo yung karapatan mo. Pero ngayon, sa totoo lang po, mas mabuti pa rin gawin natin yung tama at mabuti. Wala ka naman makakapala dyan. I love with the love of the Lord. Wala pa akong alam sa nangyayari sa inyo. Pero kung ako tatanungin ninyo, do everything possible on your part to live in peace with everybody. Yung kaya mo, panatilihin ang kapayapaan. Amen? And last but not the least, emphasize reconciliation, not resolution. Kasi minsan, akala mo na ayos, pero ang totoo, walang pagkakasundo. Diba? Yung hindi na kumikibo, hindi na nag-aaway, hindi na kumikibo, yung pala hindi na nag-uusap. Ang focus dapat, reconciliation. Ang goal natin, hindi lang masolusyonan, kundi masigurong maingatan ang ating relasyon, ang ating mga damdamin. Sabi ni Pedro, turn away, layuan mo from evil and do good. Iwasan mo, layuan mo ang mali, gawin mo ang tama. In 1 Peter 3:11, search for peace. Kapayapaan ang hanapin mo and work to maintain it. Maintain. Ang kapayapaan, tinatrabaho. Ang kapayapaan, hinahamon ng kaaway. Ang kapayapaan, sinusubok pati ng ating mga kahinaan. Kailangan mong i-work out. Work to maintain it. Sabi naman ni Pablo, Romans 15:3, Christ did not think only of Himself. Rather, as the Scripture says, the insults of those who insult you have fallen on me. See? Mga kapatid, mismong si Kristo, yung insulto na dapat ay para sa atin, sa Kanya napunta.
Yung kabayaran ng kasalanan na dapat tayo ang magbayad, siya ang nagbayad. Mga kapatid, payagan natin na tayo mismo, tulungan tayo ni Lord. Ang goal natin, reconciliation. Amen? Mabilis lang po, reviewin natin. Restoring relationships, talk to God before talking to the person. Always take the initiative. Sympathize with their feelings. Confess your part of the conflict. Attack, quote-unquote, the problem, not the person. Cooperate as much as possible. Emphasize reconciliation, not resolution. The Bible is devoted to teaching us to restore relationships. Opo, ang Biblia, pag tinignan mo, ang gusto talaga niya, maging maayos ang mga relasyon. Maging matyaga, to be patient. Mapagpatawad, forgiving. Tagapagpayapa, peaceful. Maunawain, understanding. Mabait, kind. And we have to learn, matutunan natin, to get along. Talaga kailangan natin pagtyagaan, sikapin, na laging magkasundo. Practice living in harmony. Ipamuhay natin yung tayo ay merong pagkakaunawaan. Amen? And when we do so, pag ginawa natin, naluluwalhati si Lord. We honor God and we display His love to the world around us. Na ipakikita natin sa mundo ang totoong pag-ibig. Ano nga ang pag-ibig? 1 Corinthians 13:8, love never fails. Love never ends. Love is eternal. Love will last forever. Tagalog, ang pag-ibig ay walang hangganan. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Nag-enjoy po ako. Nag-enjoy ba tayong lahat? Amen. Tumayo po tayo. Tayo po'y mananalangin. Magpapasalamat tayo sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po ay mensahe ng pag-asa. Kalimutan na natin ang nakaraan. Hindi po natin hinuhusgahan ang bawat isa. Ang isipin natin yung pwedeng gawin ni Lord ngayon. Tapos na yung nakaraan. Pati sarili mo, patawarin mo na sa nakaraan. Ang piliin mo ay kung paano tutulungan ka ni Lord simula ngayon. Ngayon magsisimula ang isang bagong buhay na tinutulungan tayo ni Lord. Aming Ama, salamat po. Salamat po, O Holy Spirit, sa iyong banal na pangalan, Panginoon Jesus, na kayo po ay naghihimala sa buhay namin. Lord, sa aming pakikinig, linggo-linggo, sa aming pagdalo at patuloy na pagpayag na kami ay tinuturuan mo. Lord, may mga ginagawa ka na sa buhay namin. Na bagamat pakiramdam namin, marami pa kaming dapat matutunan. Ipinagpapasalamat namin, Lord. Yung kami ay nakikinig, ay isa ng hakbang ng pagbabago. Kaya nga pagpalain niyo po ang ginawang pakikinig namin lahat. At kayo po ang tumulong sa amin. Madagdagan pa ang mga pagbabagong ito. Ang aming iniisip, ang aming mga damdamin, pati pananalita, pati mga hangarin. At higit sa lahat, Lord, payagan niyo po na yung mga salita ninyo ang maging prinsipyo na aming ipamumuhay. Kayo po ang aming inaasahan dahil ang mahirap sa tao, posible sa iyo. Salamat, Lord, sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin ng kakayahan na hindi lamang kami magiging tagapakinig, kundi may pamumuhay namin ang mga bagay na ito. Salamat, Lord, ikaw ang laging nakakaunawa. Ikaw ang nagtatanggol. Hindi mo kami iniiwan. Maaasahan ka namin na habang kami ay naglalakbay, nadadapa, bumabangon, ikaw ang kasama namin. Hindi mo kami hinuhusgahan. Lagi mo kaming binubuhat. At Lord, salamat dahil hindi ka patapos. Ang magandang sinimulan mo, lulubusin mo. Kaya ingatan niyo po ang bawat isa. Ingatan niyo po ang aming mga pamilya, ang buong spiritual family ng Jeremiah 23, the Lord our righteousness family. Kami dito sa sanctuary at maging lahat ng mga nanonood. Panginoon, yung mga nakakapanood na nakakadalo at yung mga nanonood na nasa mga lugar na hindi posible na makapunta rito. Mga nasa probinsya, mga nasa abroad. Paghimalaan niyo po kaming lahat, O God. At patuloy po, paghimalaan niyo, Panginoon, na ang aming mga buhay na ito, Lord, magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Salamat po. Walang ibang dapat hangaan kundi ikaw lang. Sa iyo namin inaalay ang lahat-lahat, ang aming buhay, ang aming pamilya, ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, Sir. Pwede na po tayo mag-operate.
At tayo po ay magbibigay kay Lord. Tawagin natin ang ating Mami Lay. Ayan, Mami. Maraming po tayo lahat. Ang Diyos na kapangyarihan sa lahat. Maraming po salamat sa Opo. napakagandang turuan, Panginoon, na ibinahagi, Panginoon, ang aming naging pastor. Yes, Lord. Nawa, Panginoon, ano man ang narinig namin, Lord, talagang ito ay ipagin mo sa aming puso isipan. Ipamuhay namin, Lord God, gano'n man ito kahirap, pero alam po namin, walang imposible sa iyo. Yes. Dahil ito ang gagabay at tutulong sa amin. Upang hindi aming mahakbangan, Lord God. Again, Lord, dalangin din po namin ang buhay ng ating dating pastor. Patuloy niyo po siya Amen. bless, Lord God, sa kanyang kalusugan, sa kanyang pagtuturo, kasama ng kanyang buong pamilya, Lord God. Yes. Na patuloy na maglilingkod sa iyo ng tapat, O Lord. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Maging Panginoon sa aming pagkakaloob, Lord, ano man ang negatibo kung nakikita niyo po sa aming puso at isipan sa pagkakaloob. Tulungan niyo po kami na palitan ito ng pagtitiwala, ng pasasalamat at pagsunod sa iyo, Lord God. Magbigay po kami ng buong puso, Lord God, walang Yes, paghinayang, Lord. Lord. At talagang ino-honor namin ang lahat ng pinagkakaloob niyo po sa amin, ang mga pinagkakitaan ng bawat isa, Yes, Lord. ang mga negosyo, ang mga employees, Lord God. Patuloy Amen. pong gabayan, patnubayan, Lord, Amen. na patuloy na pagpalain, Lord God. Lagi kami maging tapat sa lahat ng aming ginagawa. Amen. Lagi kami, Lord, nagpapasalamat at nagpapakumbaba sa iyo. Yes. At talagang inaako namin, Lord God, yung responsibility na binigay mo sa amin at kami buong pusong magtatapat palagi, Lord God. Amen. Maging Panginoon ang mga mahal namin sa buhay na Opo. hindi namin kapiling, nasa ibang lugar, nasa ibang bansa. Opo. Lord, kung paano mo kami iniingatan, Lord, tulungan niyo rin po sila at talagang sila rin po, Panginoon, ay magtapat sa iyo, Lord God. Yes. Tulungan niyo rin po sila, Lord, at gabayan, Panginoon. Muli, Lord, binabalik na namin ang lahat ng pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Come to bless, to bless, to bless, to bless your name. King of kings and Lord of lords. We come to give, to give, to give, to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, bless our hearts with fire. And fill us with desire for your voice, for your presence in our lives. Okay natin ang aming magandang pastora. Kinako. Hawakan ko yan. Hawakan kita. Samahan kita. Buhatin kita. Oo eh. Arel, Okay, so bago baby. natin pag-pray si Areli, okay? Announcement lang ha mga kapatid. Sa Friday, February 28, ang Bible study natin sa Pamplona 1 sa Castillo Residence. 7 p.m. yan, sila mga baby. Tapos mamaya, sa lahat ng mga kabataan dito, meron tayong Teens Fellowship 3 p.m. At ang topic natin, alam niyo na yun, di ba? True Love Ways. Wow, true love. Sa mga kabataan, meron ba rito gustong mag-asawa? Okay, ano yun? Understanding love and courtship God's way. Ayan ha? Okay. So, syempre, pag-pray natin si Mama Baby. Si Angelita Castillo. Ayan. March Birthday niya sa Sabado. Sabado, March Ano ba si 1. Alma Ras? Alma Ras? Nanay niya. Okay. Syempre, sila Al Reggie, Ansa Kaya po ko to si Al. Ayaw ni ano eh. Oo. Ate, ay ano, mami, daddy. Si Areli ayaw pumunta dito eh. Na ano maglaro. Areli, nag-pray kayo. Okay. So, Arel is going to leave ka. You're going to leave Papa Pastor. Sige po, tumayo po tayo lahat. At habang hinuhuli pa nila. Mama Baby, usap ka dito, Mama Baby. Ayan. Daddy, ingat-ingatan tayo ni Lord, ha, Mama Baby. Kiss mo muna po, Baby. Oo. Opo. Ang Canada kasi, talaga sa kanila. So, they're going back to Canada. You know our lives in Canada. At ang ating Mama Baby naman, pag ilang birthday niyo na Mama Baby? Mama Baby is very young, 71. Si Mama Baby po ay batang-bata pa kasi mga 120. Kaya ni Mama Baby yan, 120. Sige po, extend natin ang ating mga kamay at ipag-pray natin ang blessing ni Lord. Yes, Lord. Pinag-pray po namin unang-una ang aming Mama Baby
71st birthday niya, Lord, is coming Saturday, March 1. Pinagpapray namin, Lord, ang mga pagpapala, lalo na, Panginoon, ang mga panalangin ng kanyang puso, kalusugan, kalakasan, lahat po ng kanyang buong buhay, spirit, soul, and body. We also, Lord, pray, patuloy, Panginoon, na pupunuan mo ang bahagi ng kanyang puso, Panginoon, na kung saan ay, Lord, yung dati napupunuan, Panginoon, ang aming popi, kayo ang magpupuno niyan, Lord. Panginoon, sapagat ang popi namin ay nasa inyo ng piling, ang aming mga baby, Lord, pupunuin mo lagi ng inspirasyon, long life, Panginoon, healthy life, O God, at hindi sa lahat paglilingkod sa iyo. Opo, Panginoon, pinag-pray din namin ang buong family, O God, ang aming Daddy Are, Mami Gia, ang aming baby Are, Lord, ang kanilang pagbalik sa Canada, pinag-pray namin, Lord, covering, protection, at yung perfect will mo, Panginoon, na pinag-pray ng family, bigyan daan niyo po ang mga panalangin, ang mga pangarap, at yung pabor, pag-iingat, yung kanilang biyahe sa aeroplano, lahat ng mga makakasabay nila, Panginoon, ang buong panahon, Lord, pati yung pagpapalit ng klima mula Pilipinas hanggang Canada, lahat ng mga adjustments and favor, O God. Salamat po. Lord, maging kami lahat, O God, patuloy mong paghimalaan ang mga buhay, ang mga pamilya, lahat po, Panginoon, dito sa sanctuary, at maging lahat ng mga nanonood at makakapanood pa ng video na ito, Lord, paghimalaan mo kaming lahat. Ikaw ang aming pag-asa. Salamat, Lord, dahil nangako ka, Panginoon, na ang iyong mga plano ay matutupad. You promise to fulfill your purpose for all of us, O God. Salamat. Sa iyo lang lahat ang papuri, parangal, pagluwalhati. We love you, Lord. In Jesus' name. Amen. God bless you po. Happy birthday. Ingatan tayo ni Lord. Baby, ayan. God bless you po.